At i-share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kapag nagre-restore kami o nagbi-makeover kami ng dining set guys. At ganyan nga guys ang itsura ng i-restore naming dining set para ma-makeover namin ito guys ay gumamit kami dito guys ng bar clamp gawa ito sa bakal. At ginamitan nga namin ito guys ng bar clamp na gawa sa bakal para maigpitan namin guys at para bumalik sa dati ng konti yung kanyang mga crack o kanyang mga bitak dahil lagpasa na yung kanyang mga crack. At pagkatapos nga namin higpitan yung bar clamp guys ay nag-pattern naman kami guys ng kanyang panglalak guys. Ito ang tawag sa amin ito guys ay butterfly na panglalak at secret ito guys at sa ilalim namin ito nilalagay. At kadalasan talaga guys kapag nagme-makeover kami ng mga dining table at maraming crack o nagre-restore kami guys ay sa pangilalim kami naglalagay ng mga lock. At pagkatapos naming ma-pattern yung butterfly na gagamitin namin pang lock sa mga crack ng kahoy guys ay ginamitan namin ito ng rotor para mabutasan namin ang mga kahoy para mailagay namin yung butterfly na aming panglalak. At rotor nga ang tawag namin diyan sa ginagamit namin pang butas guys. Hindi ko lang alam guys sa inyo guys kung anong tawag dyan sa inyo guys sa ginagamit namin ganyang pang butas sa kahoy. Pero kung wala naman kayong ganyang pang butas sa kahoy guys o wala kayong rotor guys ay pwede rin kayong gumamit ng barena pang butas sa kahoy guys o drill. At naisukat-sukat ko na nga guys yung aming butterfly na panglalak sa mga crack ng kahoy guys at hindi pa nga siya magkakasya guys kaya ginamitan namin ito guys ng pait. At hindi ko rin alam kung ano ang tawag dyan sa inyo guys sa mga lugar ninyo guys dito sa ginagamit naming pait guys pero sa probinsya namin guys ang tawag namin dyan guys ay tigib. At kapag dito naman guys sa Katagalugan guys kadalasan kong naririnig guys ang tawag nila diyan guys ay pait. At hindi naman talaga yan mapait guys, pait lang talaga ang kanilang tawag diyan. At take note pala guys kapag nagbubutas kayo guys para dyan sa butterfly na panglalak sa mga crack ng kahoy guys ay wag masyadong pakalaliman dahil hindi maganda guys kapag sobrang lalim ang butas. At baka isipin nyo guys na mas maganda kapag mas malalim ang butas guys pero wag kayong mag-iisip ng ganyan guys dahil hindi maganda guys kapag mas malalim ang butas dapat tugma lang doon sa inyong ilalagay na butterfly. At dapat guys kung gaano kakapal ang inyong ilalagay na butterfly na panglalak sa mga crack ng kahoy guys ay ganun din kalalim ang inyong gagawin guys. Wag sobrang lalim guys dahil lulutang yung ilalagay ninyong butterfly. Halimbawa guys kapag half inch yung inyong ilalagay na butterfly panglalak dun sa mga crack guys ay dapat half inch lang din yung inyong ibubutas. At kapag uno naman guys ang kapal ng inyong butterfly guys o dos ang kapal ng inyong butterfly guys na gagamitin pang lock sa mga crack ng kahoy dapat guys ay uno lang din ang lalim ng inyong ibubutas guys o dos ang lalim ng inyong ibubutas. At kapag perfect na nga namin guys yung pagkakagawa namin doon sa butas na paglalagyan namin ng butterfly guys ay nilalagyan lang namin ito ng glue guys para dumikit bago namin ito ilagay doon sa ginawa naming butas. At kapag na perfect na nga guys yung pagkakalagay namin ng butterfly na panglalak doon sa mga crack ng lamisa guys ay hinantay lang namin itong matuyo guys at ayan nililinisan ko na nga siya guys, tinatanggal ko na yung mga alikabok o mga kusot. At pagkatapos ko nga guys malinis yung mga alikabok o mga kusot guys ay nagtimpla naman ako guys ng aking pamasilya guys at gumamit naman ako dito guys ng Pioneer Epoxy All-Purpose Adhesive. At dahil karamihan nga guys sa damage ng lamisa guys ay puro bitak guys o mga crack talaga guys, napakadaming crack guys ang mga damage ng lamisa na aming nire-restore para ma-makeover namin guys yung aming ginagawang dining set guys at ma-restore namin ng perfect na perfect guys at matibay na matibay guys ay Pioneer Epoxy All-Purpose Adhesive ang aming ginamit ditong pangmasilya. Lalong lalo na guys dun sa mga dugtungan guys na malalaki ang mga crack o malalaking bitak guys ay Pioneer Epoxy All-Purpose Adhesive talaga ang aking ginagamit kadalasan sa mga ganyan guys para mas matibay. At dahil all-purpose na nga siya guys ay pangdikit siya guys at pangmasilya guys at pangkalahatan nga guys at pangmatibayan talaga yan guys at pangmatagalan talaga ang kanyang tibay. At ito pa nga guys malalaki talaga guys ang bitak nitong kahoy guys o malalaki yung kanyang mga crack guys at ito na nga yung aking ginamit na pangmasilya din guys itong Pioneer Epoxy All-Purpose Adhesive. At original color yan guys ng Pioneer Epoxy All-Purpose Adhesive at hindi ko na yan hinaluan ng iba pang kulay. At na matuyo na nga guys yung nilagay kong Pioneer Epoxy All-Purpose Adhesive ay nililiha na nga ito guys para kuminis na yung aking nilagay na Pioneer Epoxy All-Purpose Adhesive. At pagkatapos nga guys ng liha guys at natapos ko na itong lagyan ng sealer guys ay kitang kita na lahat yung aking nailagay na masilya. At sinadya ko talaga guys na hindi haluan ng kulay yung mga
nilagay kong masilya guys dahil ang kulay nitong nire-restore naming dining set ay dark brown. Kaso mo nga lang guys, nung ma-send ko sa may-ari nang nagpaparestore ng kanyang dining set guys at nakita niya guys ang kagandahan ng kanyang lamesa guys nung natanggalan na ng kulay guys dahil ito ay Nara wood guys. At ang sabi naman niya sa akin guys ay mas gusto niya raw guys yung natural color lang guys tulad nung sinend kong picture sa kanya. At ang sabi nga niya sa akin guys ay wag ko na raw kulayan guys ng dark brown guys at ganyan na raw guys ang kulay na gusto niya. At ito na nga guys, dahil nagbago ang isip ng nagpaparestore o nagpapamakeover ng kanyang dining set guys, ayan, hirap na hirap naman ako magkulay ng aking mga nilagay na masilya. Dahil ang kulay nitong dining set guys ay dark brown guys, kaya kung makikita nyo guys, iba-iba na yung kulay ng mga masilya guys. Yan yung mga naunang masilya guys at yung mga bagong nailagay na masilya. At pinahiran ko naman ito guys ng mga oil tinting color para mag-shade ito guys sa kahoy guys para hindi masagwa tingnan at magpantay-pantay ang kulay nila. At dahil sari-sari guys ang original color ng kahoy guys, dahil may banakal ito guys at may mga tigas guys, iba-iba ang kanilang mga kulay guys. Sari-saring oil tinting color din guys yung aking nilagay diyan guys para magtugma-tugma ang kanilang mga kulay. At pagkatuyo nga guys ng mga nilagay kong pangkulay na oil tinting color sa mga nilagay kong masilya ay binugaan ko na ito ulit ng lacquer sanding sealer. At syempre guys, big shoutout sa nagpa-restore nito guys o sa nagpa-makeover itong dining set na aming ginawa guys, at napakabait nito guys ang may-ari nito guys, napaka-supportive pa guys. At maliban sa kanyang kabaitan guys at sa kanyang pagka-supportive guys ay napaka-loyal pa niya guys magpagawa sa amin guys. Every time na kailangan niya guys ay sa amin talaga siya nagpapagawa guys. Syempre guys, maraming salamat sa may-ari nito guys, kay Madam April Rosotelo. Thank you so much Ma'am April Rosotelo. At syempre guys, maraming salamat din guys sa mabait niyang husband kay Sir Elmer Gonzales. At sa sobrang bait pa nga guys itong mag-asawang Sir Elmer Gonzales guys at Ma'am April Rosotelo.